Ang biglaang paggising sa gabi na basang-basa ng pawis ay karaniwang iniuugnay sa mainit na panahon o panaginip. Ngunit sa mga taong higit sa edad 60, maaaring ito ay indikasyon ng isang kondisyon sa kalusugan na dapat bigyang pansin. Sa video na ito, tatalakayin natin ang mga posibleng sanhi ng labis na pagpapawis sa gabi batay sa datos medikal. Kabilang na ang mga epekto ng gamot, hormonal changes, sakit sa puso, diabetes, at iba pa. Layunin ng video na ito ang magbigay ng malinaw na kaalaman upang matulungan kayong maunawaan kung kailan ito itinuturing na normal at kung kailan ito nangangailangan ng konsultasyong medikal. Ang isa sa mga pangunahing sanhi ng labis na pagpapawis sa gabi, lalo na sa mga kababaihang nasa edad 15 pataas, ay ang pagbabago sa antas ng mga hormones, partikular ang estrogen. Sa panahon ng perimenopause at menopause, natural na bumababa ang produksyon ng estrogen sa katawan. Ayon sa North American Menopause Society NAMS 2022, tinatayang 75% ng mga kababaihang menopausal ang nakakaranas ng tinatawag na vasomotor symptoms. Kabilang na ang hot flashes at night sweats. Kapag bumaba ang antas ng estrogen, nagkakaroon ng abala sa thermoregulation o kakayahan ng katawan na panatilihing normal ang temperatura. Ang resulta nito ay biglaang pakiramdam ng init kahit malamig ang paligid, na maaaring magdulot ng labis na pagpapawis sa gabi. Kadalasang nangyayari ito habang natutulog at maaaring maging dahilan ng hindi tuloy-tuloy na pahinga. Hindi lamang ang mga babae ang naaapektuhan ng hormonal changes. Sa mga kalalakihan, ang pagbaba ng testosterone sa pagtanda, isang kondisyon na tinatawag na andropause, ay maaari ring magdulot ng night sweats. Ayon sa Journal of Clinical Endocrinology and Metabolism 2020, mababang testosterone levels sa mga lalaking nasa edad 60 pataas ay maaaring magpakita ng sintomas tulad ng fatigue, pagbaba ng muscle mass, at hindi maipaliwanag na pagpapawis sa gabi. Bagaman hindi agad itinuturing na mapanganib ang night sweats dulot ng hormonal changes, ito ay maaaring magdulot ng abala sa tulog at makaimpluwensya sa kalidad ng buhay. Sa ganitong mga kaso, inirerekomenda ang pagkonsulta sa doktor upang masuri kung kinakailangan ang hormone replacement therapy o iba pang uri ng suporta medikal. May mga non-hormonal na option din na maaaring irekomenda depende sa kalagayan ng pasyente. Ang tamang pagsusuri ng hormones ay mahalaga, lalo na kung ang night sweats ay paulit-ulit, walang malinaw na dahilan, at may kasamang iba pang sintomas tulad ng palpitations, mood changes, o fatigue. Sa pamamagitan ng regular na check-up at pakikipag-ugnayan sa inyong healthcare provider, maaaring matukoy ang ugat ng sintomas at maibigay ang angkop na lunas. Ang hindi maipaliwanag na pagpapawis sa gabi ay maaaring may kaugnayan sa kondisyon ng puso, lalo na sa mga matatandang may kasaysayan ng hypertension, coronary artery disease, o iba pang cardiovascular disorders. Bagamat madalas na iniuugnay ang night sweats sa hormonal changes o impeksyon, mahalagang isaalang-alang din ang posibilidad ng problema sa sirkulasyon ng dugo at kalusugan ng puso. Ayon sa American Heart Association AHA 2021, ang labis na pagpapawis, lalo na kung nangyayari sa gabi, ay maaring sintomas ng silent angina o iba pang anyo ng cardiac ischemia, isang kondisyon kung saan hindi sapat ang supply ng dugo at oxygen sa kalamnan ng puso. Sa mga matatanda, maaring hindi maranasan ang tipikal na pananakit ng dibdib,
Sa halip, maaring magpakita ng hindi karaniwang sintomas tulad ng night sweats, panghihina, at pagkabalisa habang natutulog. Bukod dito, ayon sa European Journal of Preventive Cardiology 2020, ang mga pasyenteng may uncontrolled hypertension ay mas mataas ang tsansang makaranas ng episodic sweating, lalo na kung sinabayan ng pagtaas ng pulse rate at biglaang paggising sa kalagitnaan ng gabi. Ang pagbagsak o pagtaas ng presyo ng dugo habang natutulog ay maaaring mag-trigger ng sympathetic nervous system response na nagpapasimula ng pagpapawis. Kung ang night sweats ay sinasabayan ng mga sintomas tulad ng pagkahilo, paninikip ng dibdib, palpitations, o hirap sa paghinga, ito ay hindi dapat baliwalain. Ang mga senyales na ito ay maaaring indikasyon ng underlying heart problem na nangangailangan ng agarang pagsusuri. Ayon sa National Institute on Aging 2022, ang mga hindi tipikal na sintomas ng sakit sa puso sa matatanda ay kadalasang hindi agad natutukoy, kaya mahalaga ang pagiging mapagmatyag. Mahalaga rin ang regular na blood pressure monitoring sa mga senior adults, ang paggamit ng home BP monitor, tamang pagkain, at aktibong pamumuhay ay pangunahing hakbang para mapanatili ang maayos na kalusugan ng puso. Kung may kasaysayan ng night sweats kasabay ng iba pang cardiovascular risk factors, inirerekomendang kumonsulta sa cardiologist upang masuri ang kalagayan ng puso at maiwasan ang posibleng komplikasyon. Sa pangkalahatan, bagamat hindi laging nauugnay ang night sweats sa sakit sa puso, hindi rin ito dapat ipagwalang bahala, lalo na sa mga taong may edad, kasaysayan ng hypertension, o iba pang cardiovascular risk factors. Ang maagang pagkilala at pagsusuri ay susi para sa maayos na pamamahala ng kalusugan. Ang nocturnal hypoglycemia o ang pagbaba ng antas ng glucose sa dugo sa oras ng pagtulog ay isa pang posibleng sanhi ng biglaang pagpapawis sa gabi. Ito ay mas karaniwan sa mga taong may diabetes, lalo na sa mga umiinom ng insulin o mga oral hypoglycemic agents. Kapag bumaba ang glucose sa kritikal na level habang natutulog, maaaring magising ang pasyente na basang-basa sa pawis. May kasamang panginginig, kabog ng dibdib, at minsan ay pagkalito. Ayon sa American Diabetes Association ADA 2021, ang hypoglycemia ay maaaring mangyari sa gabi dahil sa ilang salik tulad ng hindi pagkain ng sapat bago matulog, pag-inom ng labis na insulin o labis na pisikal na aktibidad sa huling bahagi ng araw. Kapag bumaba ang blood sugar, pinapalakas ng katawan ang adrenaline epinephrine bilang tugon na nagdudulot ng autonomic symptoms gaya ng pagpapawis, pagkabalisa, at panaginip na tila totoo o nakakagulat. Sa mga matatandang may diabetes, mas mataas ang panganib ng nocturnal hypoglycemia dahil sa age-related changes sa metabolism at sensitivity sa insulin. Ayon sa pag-aaral mula sa Journal of the American Geriatric Society 2020, ang mga matatandang may diabetes ay kadalasang may limitadong kakayahang maramdaman ang maagang sintomas ng hypoglycemia. Kaya't ang biglaang pagpapawis sa gabi ay maaaring unang palatandaan na mapapansin. Mahalaga ring tandaan na ang ilang gamot tulad ng sulfonylureas HAL, glipizide, glyburide ay mas mataas ang panganib na magdulot ng nocturnal hypoglycemia kumpara sa mas bagong klase ng gamot tulad ng DPP-4 inhibitors o SGLT2 inhibitors. Ang pagsusuri ng kasalukuyang regimen ng gamot ay isang mahalagang hakbang sa pag-iwas sa ganitong uri ng episode.
Upang mabawasan ang panganib, inirerekomenda ang pagsusuri ng blood sugar bago matulog, lalo na kung may kasaysayan ng hypoglycemia o kung may mga bagong pagbabago sa gamot. Sa ilang kaso, makatutulong din ang light carbohydrate snack sa gabi, gaya ng crackers o gatas, upang maiwasan ang biglaang pagbaba ng asukal habang natutulog. Kung madalas na nangyayari ang night sweats sa mga diabetic patients at sinasamahan ito ng iba pang sintomas ng hypoglycemia, mahalagang ipagbigay alam ito sa doktor. Ang simpleng pagpapalit ng oras ng pag-inom ng gamot o pag-adjust ng dosage ay maaaring makapagpabuti ng kalagayan. Ang tamang edukasyon, monitoring, at pakikipag-ugnayan sa healthcare provider ay susi sa ligtas at maayos na pamamahala ng diabetes sa mga nakatatanda. Ang labis na pagpapawis sa gabi ay maaari ring senyales ng matagal na impeksyon o chronic inflammatory condition, lalo na sa mga matatandang may mahinang resistensya. Isa sa mga pinakadapat isaalang-alang sa Pilipinas at iba pang developing countries ay ang tuberculosis TB, ayon sa World Health Organization, WHO Philippines, 2022. Tinatayang 1 sa bawat 4 na kaso ng TB sa buong mundo ay hindi agad na-diagnose, at isa sa mga unang sintomas nito ay ang hindi maipaliwanag na pagpapawis sa gabi. Ang active pulmonary TB ay kadalasang nagpapakita ng tinatawag na constitutional symptoms tulad ng low-grade fever sa gabi, pagbaba ng timbang, matagalang pag-ubo, at night sweats. Kapag ang bakterya ng TB Mycobacterium tuberculosis ay aktibo sa baga, maaaring maapektuhan ang thermoregulation ng katawan at magdulot ng paulit-ulit na pagpapawis habang natutulog. Bukod sa TB, may iba pang chronic infections na maaaring magpakita ng kaparehong sintomas. Halimbawa, ayon sa Centers for Disease Control and Prevention CDC, 2021, ang subacute bacterial endocarditis, isang uri ng impeksyon sa lining ng puso, ay maaari ring magdulot ng hindi maipaliwanag na pagpapawis sa gabi, lalo na kung hindi agad natukoy. Gayun din, ang chronic viral infections gaya ng HIV o hepatitis ay maaaring magdulot ng persistent night sweats sa kanilang mga mas advanced na yugto. Sa mga pasyenteng immunocompromised, ang katawan ay patuloy na nasa estado ng immune activation na nagre-resulta sa abnormal na thermoregulation. Ang diagnostic approach para sa night sweats na may pinaghihinalaang infectious cause ay dapat magsama ng chest X-ray, complete blood count CBC, at tuberculin skin test o EGRA para sa TB screening. Sa mga may kasaysayan ng heart valve disease, maaaring irekomenda ang echocardiogram upang masuri ang posibilidad ng bacterial endocarditis. Hindi lahat ng night sweats ay nangangahulugan ng impeksyon, ngunit kung ito ay sinasamahan ng pangmatagalang ubo, unintentional weight loss, fatigue, o low-grade fever, kinakailangang sumailalim sa masusing medikal na pagsusuri. Mas lalong mahalaga ito sa mga senior adults na may kasaysayan ng close contact sa may TB, naninirahan sa mga matataong lugar, o may kahinaan sa immune system. Sa kabuuan, ang pagpapawis sa gabi ay maaaring sintomas ng impeksyong hindi pa natutukoy, kaya't ang maagap na pagsusuri at paggamot ay mahalaga upang maiwasan ang komplikasyon. Ang regular na medical check-up ay nananatiling mahalagang bahagi ng preventive care, lalo na sa mga matatandang may iba pang kasamang kondisyon sa kalusugan. Bukod sa mga pisikal na kondisyon, ang mental health ay may malaking papel sa paglitaw ng mga sintomas tulad ng biglaang pagpapawis sa gabi. Ayon sa National Institute of Mental Health, NIMH,
2021, ang mga taong may Generalized Anxiety Disorder, GAD, Panic Disorder, o Post-Traumatic Stress Disorder, PTSD, ay mas mataas ang posibilidad na makaranas ng episodic night sweats kahit walang pisikal na impeksyon o hormonal imbalance. Ang tinatawag na sleep-related anxiety ay nagdudulot ng physiological arousal sa katawan kahit sa gitna ng tulog. Kapag aktibo ang sympathetic nervous system habang natutulog, maaring tumaas ang heart rate, humigpit ang paghinga, at maglabas ang katawan ng adrenaline na nagreresulta sa pagpapawis. Ayon sa pag-aaral mula sa Journal of Clinical Sleep Medicine 2020, tinatayang 30–40% ng mga pasyente na may anxiety disorders ang nag-uulat ng pagpapawis habang natutulog, kadalasan ng walang panaginip o aktwal na kabang naramdaman. Sa mga matatanda, maaaring hindi agad natutukoy ang anxiety bilang sanhi ng night sweats dahil ang sintomas ay kadalasang ipinapakita sa pisikal na paraan, gaya ng pananakit ng ulo, paninikip ng dibdib, o kahirapan sa pagtulog sa halip na malinaw na emosyonal na pagkabalisa. Ang American Psychological Association, APA, 2022 ay nagbigay diin na ang anxiety sa matatanda ay kadalasang underdiagnosed, at ang mga sintomas gaya ng night sweats ay maaaring unang indikasyon. Gayon din, ang sleep apnea at iba pang sleep disturbances ay maaaring magdulot ng fragmented sleep na may kasamang sympathetic activation na nagiging sanhi rin ng pagpapawis. Ayon sa Sleep Health Journal 2019, ang obstructive sleep apnea OSA ay may ugnayan sa night sweats sa hanggang 34% ng mga pasyente. At kadalasang hindi ito nauugnay sa init ng paligid, kundi sa stress ng katawan tuwing may apnea episode. Para sa mga pasyente na may kasaysayan ng anxiety o sleep disorder, inirerekomenda ang sleep hygiene measures tulad ng regular na oras ng pagtulog, pag-iwas sa caffeine o alcohol sa gabi, at paglikha ng tahimik na kapaligiran sa kwarto. Sa ilang kaso, maaaring irekomenda ng doktor ang behavioral therapy o pharmacologic intervention upang mas epektibong makontrol ang sintomas. Mahalaga rin ang bukas na komunikasyon sa healthcare provider upang matukoy kung ang night sweats ay bahagi ng mental health profile ng pasyente. Sa pamamagitan ng tamang pagsusuri at holistic na pagtingin sa kalusugan ng isip at katawan, maaring matugunan ang ugat ng sintomas at mapabuti ang kalidad ng tulog at buhay ng isang senior adult. Ang labis na pagpapawis sa gabi ay maaaring hindi dahil sa mismong kondisyon ng kalusugan, kundi epekto ng mga iniinom na gamot. Maraming uri ng gamot ang may potensyal na magdulot ng hyperhidrosis o sobrang pagpapawis, lalo na kung iniinom sa pangmatagalan o bago matulog. Ayon sa Harvard Medical School 2021, ilang karaniwang klase ng gamot ang madalas iugnay sa night sweats, kabilang ang antidepressants, antipyretics, antihypertensives, at ilang hormonal therapies. Isa sa pinakakilalang sanhi ay ang mga gamot na ginagamit sa paggamot ng depression at anxiety, partikular na ang selective serotonin reuptake inhibitors SSRIs tulad ng sertraline, fluoxetine, at paroxetine. Sa isang pag-aaral na inilathala sa Journal of Clinical Psychopharmacology 2020, tinatayang 14–20% ng mga pasyenteng umiinom ng SSRI ang naguulat ng episodyal na pagpapawis, lalo na sa gabi. Ang mekanismo nito ay maaaring may kinalaman sa epekto ng serotonin sa thermoregulation ng katawan. Bukod dito, ang mga opioid pain relievers tulad ng morphine at tramadol, at maging ang non-steroidal anti-inflammatory drugs NSAIDs,
gaya ng aspirin at ibuprofen, ay maaari ring magdulot ng night sweats bilang bahagi ng epekto nito sa central nervous system. Kapag bumaba ang epekto ng gamot sa kalagitnaan ng gabi, maaaring mag-trigger ito ng withdrawal-like response na sinasamahan ng pagpapawis. Sa mga pasyenteng may alta presyon o sakit sa puso, ang ilang beta blockers propranolol at calcium channel blockers ay naiulat na may side effect na sweating. Gayun din, ang mga cancer therapies, partikular na ang hormone-blocking agents sa prostate cancer at breast cancer, ay maaaring makaapekto sa hormone balance at magdulot ng hot flashes at night sweats. Hindi rin dapat kaligtaan ang mga corticosteroids na madalas ginagamit sa mga kondisyon gaya ng arthritis, asthma, at autoimmune disorders. Ayon sa Mayo Clinic 2022, ang systemic corticosteroids ay may epekto sa metabolic rate at immune system response. Kaya't posible ang hindi inaasahang pagpapawis kahit sa oras ng pagtulog. Kung ang night sweats ay nagsimula kasabay ng pag-inom ng isang bagong gamot o lumala pagkatapos ng adjustment sa dosage, mainam na ipagbigay alam ito sa inyong doktor. Sa maraming kaso, maaaring palitan ang gamot ng mas angkop na alternatibo o baguhin ang oras ng pag-inom upang mabawasan ang side effects. Gayunpaman, hindi inirerekomenda ang pagtigil ng gamot nang walang gabay ng propesyonal, lalo na kung ito ay maintenance medication. Sa tamang pagsusuri, maaring matukoy kung ang gamot nga ba ang sanhi ng night sweats at kung paano ito may isasaayos nang hindi naaapektuhan ang pangunahing kondisyon. Ang regular na follow-up at pagbibigay ng malinaw na impormasyon sa inyong healthcare provider ay mahalaga upang mapanatiling maayos ang inyong kalagayan sa kalusugan habang naiiwasan ang mga hindi kanais-nais na epekto. Bagamat mas bihira, ang labis na pagpapawis sa gabi ay maaari ring maging sintomas ng malignancy o cancer, partikular na ng mga uri na may kaugnayan sa sistemang lymphatic tulad ng lymphoma at leukemia. Sa mga matatandang pasyente, ang pagkakaroon ng night sweats na paulit-ulit, hindi na ipapaliwanag, at may kasamang iba pang sintomas tulad ng pagbaba ng timbang o lagnat, ay itinuturing ng mga red flag na nangangailangan ng masusing pagsusuri. Ayon sa American Cancer Society 2023, ang Hodgkin lymphoma at non-Hodgkin lymphoma ay kabilang sa mga pangunahing uri ng cancer na nagpapakita ng tinatawag na B symptoms. Kabilang dito ang fever na walang malinaw na pinagmulan, unintentional weight loss na higit sa 10% ng timbang sa loob ng 6 na buwan. Drenching night sweats, isang uri ng pagpapawis sa gabi na sapat para mabasa ang damit at kumot, at madalas ay hindi nauugnay sa init ng panahon o panaginip. Sa British Journal of Hematology 2020, tinukoy na sa mga pasyenteng may early-stage lymphoma, ang night sweats ay maaaring lumitaw bilang unang klinikal na sintomas, bago pa man makita sa physical exam ang bukol o paglaki ng lymph nodes. Ang ganitong pagpapawis ay bunga ng abnormal na cytokine release chemical na galing sa mga cancer cells na nakaaapekto sa temperatura ng katawan. Gayun din, ang ilang uri ng solid tumors gaya ng mga cancer sa atay, buto, at baga ay maaari ring magdulot ng night sweats sa mga advanced stage, lalo na kung may kasamang systemic inflammatory response. Ang mekanismong ito ay hindi pa ganap na naipapaliwanag, ngunit pinaniniwala ang may kaugnayan sa immune activation laban sa tumor cells. Hindi automatikong nangangahulugang may cancer ang isang taong may night sweats,
Ngunit kung ito ay sinasamahan ng iba pang constitutional symptoms gaya ng chronic fatigue, anemia, pagkawala ng gana sa pagkain, o namamagang kulani, mahalagang magsagawa ng diagnostic workup. Kabilang sa mga iminumungkahing pagsusuri ay ang Complete Blood Count CBC, Chest X-ray o CT scan lactate dehydrogenase LDH, excisional biopsy ng kulani, kung nararapat. Mahalagang tandaan na ang cancer ay mas madaling magamot kung natuklasan sa maagang yugto. Sa matatandang pasyente, kung ang night sweats ay tuloy-tuloy, wala sa dati, at hindi maipaliwanag ng ibang sanhi, huwag ipagpaliban ang konsultasyon. Ang pag-uulat ng ganitong sintomas sa doktor ay hindi upang lumikha ng takot, kundi upang matiyak na ang posibleng mas seryosong dahilan ay maagang matukoy at maagapan. Ang tamang impormasyon, pagsusuri, at pakikipag-ugnayan sa healthcare provider ang pinakamainam na hakbang sa pangangalaga ng kalusugan sa senior age. Ang biglaang pagpapawis sa gabi ay maaaring may iba't ibang sanhi mula sa mga pagbabago sa hormones, epekto ng gamot, kondisyon sa puso, hanggang sa mga impeksyon o mas seryosong sakit gaya ng cancer. Sa mga matatandang higit sa 60 taong gulang, mahalagang bigyang pansin ang sintomas na ito, lalo na kung ito ay paulit-ulit, walang malinaw na dahilan, at sinasamahan ng ibang pagbabago sa katawan tulad ng pagbaba ng timbang, pagkapagod, o lagnat. Hindi lahat ng night sweats ay delikado. Ngunit ang maagang pagkonsulta sa doktor ay susi upang matukoy ang tunay na pinagmumulan. Maaaring kailanganin ang simpleng pagbabago sa gamot o mas malalim na pagsusuri para sa isang nakatagong kondisyon. Huwag mag-atubiling magpatingin kung may alinman sa mga sumusunod. Pagpapawis tuwing gabi na nakakaapekto sa tulog. Kasamang sintomas tulad ng palpitations, ubo, o namamagang kulani. Hindi inaasahang pagbaba ng timbang o kawalan ng gana kumain. Para sa inyong kalusugan, panatilihin ang regular na check-up, i-monitor ang mga pagbabago sa katawan, at huwag balewalain ang mga palatandaang tila simpleng pawis lamang. Ang pag-unawa sa sintomas ay unang hakbang tungo sa mas maayos na kalagayan ng katawan at isipan. Kung kapaki-pakinabang sa inyo ang video na ito, paki-like at i-share ito sa inyong mga kaibigan o kamag-anak upang mas marami pa ang magkaroon ng tamang kaalaman. At huwag kalimutang mag-subscribe sa aming channel para sa mas marami pang impormasyong pangkalusugan na makatutulong sa inyo sa inyong pag-edad ng ligtas at aktibo.